you realize why it's important that ang ating GFGS programs Sa layuning mapaunlad ang gender and development o GAD sa lungsod at gawin itong mainstream, dinaluhan ng mga barangay focal persons ang taunang GAD orientation na pinangunahan ng Baguio City Planning, Development and Sustainability Office nitong 2 at 3 ng Pebrero. Kalakip ng Magna Carta on Women, tinalakay ni Ms. Rosel Camtebani, isang senior GAD specialist, ang mga kailangang paghahanda para sa 2025 Accomplishment Report at 2026 Budget Plan. Ayon sa kanya, panukala ng lungsod na maamyendahan ang GAD Code. The GAD Code has to be amended in terms of making it more congruent with the Magna Carta of Women. So there are emerging issues now, and there are requirements of the Magna Carta of Women that needs to be integrated in our GAD Code. Okay. So that's why we needed to revise it, okay, and come up with the implementing rules and regulations. Binigyang diin niya na sa paggawa ng GAD programs, projects, and activities o PPA na fully gender-responsive, institutionalized at sustained, mahalagang magsimula sa pagtukoy sa mga issue ukol sa kasarian. Ang 3 katangian ng GAD PPA ay dapat na nakabatay sa sex disaggregated data at gender analysis. Pinupondohan sa pamamagitan ng mandatoryong 5% na budget ng GAD at masuri gamit ang Harmonized Gender and Development Guidelines o HAGA-DAGA. In connection with the budget, important din siya kasi ang binibigyan natin ng suporta is the constituents. Ang pangunahing inisyatibo ng lungsod ay maging eksperto sa gender and development ang mga barangay focal persons. Sa ngalan ni Ace Martin at Herbie Bastian, ako po si Corinne Bayer para sa PIO Baguio Balita.